Mga kaibigan, naranasan niyo na ba ang pakiramdam ng ginhawa kapag naunang nakatulog ang inyong asawa dahil lang sa ayaw niyong harapin ang bagay na yon? O kaya naman, may mga gabi ba na magkatabi kayo, pero parang may pader na nakapagitan sa inyo at ang pagiging malapit ay nagiging isang pabigat na lang, isang tungkulin na kailangan tapusin, o ang madalas nating tawagin na pagtupad sa obligasyon. Ngayong araw gusto kong pag-usapan natin ang isang paksa na madalas itinatago ng maraming mag-asawang nasa middle age, lalo na iyong mga nagsama na ng mahigit 20 taon. Hindi ito tungkol sa mga komplikadong teknik, kundi kung paano tayo makakawala sa pakiramdam na ang pagtatalik ay isang trabaho at paano natin muling mahahanap ang kilig at malalim na koneksyon na gaya noong una. Ako po si Dr. Malu, isang eksperto sa sexual health at family psychology na may higit 25 taong karanasan. Sa tagal ko sa larangang ito, libu-libong kwento na ang aking napakinggan. Ang higit na nagpapabigat sa aking loob ay hindi ang mga problemang pisikal, kundi ang maling pagkakaintindi sa tamang pagkakasunod-sunod ng intimasya. Marami, lalo na ang mga kalalakihan, ang tumitingin sa pagtatalik na parang isang trabahong may target. Simula, rurok, at tapos. Ngunit para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nasa edad na, ang ating katawan at isipan ay hindi parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay agad naliliwanag. Ang mensaheng nais kong iparating sa inyo ngayon ay ito. Ang pagtatalik ay hindi lamang pagdidikit ng katawan, kundi pagsasanib ng damdamin. Kung nararamdaman nyo na ang pagiging malapit sa asawa ay isang obligasyon, ibig sabihin ay nagkamali na tayo sa unang hakbang pa lang. Sinusubukan nating itayo ang bubong habang may lamat na ang pundasyon. Ngayon, dahan-dahan natin itong aayusin sa paraang pino, magaan, at base sa siyensya. Ang unang prinsipyo para mawala ang isipang obligasyon lang ito ay kalimutan muna ang destinasyon at namnamin ang paglalakbay. Isipin nyo na ang katawan ng babae ay parang takuri sa kalan, nangangailangan ng oras para uminit. Samantalang ang mga lalaki naman ay madalas parang microwave, mabilis uminit. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng mga misis ay napipilitan sila. Kapag nagmamadali si Mr. na hawakan ang mga sensitibong parte, habang hindi pa handa ang isip at damdamin ni Mrs., ang katawan niya ay magsasara, maninigas, at maaring makaramdam ng sakit. Sa puntong yun, ang pagtatalik ay hindi nakasiyahan, kundi isang pagtitiis. Ano ang dapat nating gawin? Ang sikreto ay nasa prinsipyo ng paglapit mula sa labas. Sa halip na dumiretso agad sa mga maselang bahagi, magsimula tayo sa malalayo. Sa mga kamay, sa balikat, sa buhok. Huwag niyo itong isipin bilang foreplay para lang may mangyari, kundi isipin niyo ito bilang purong pag-aaruga. Ang haplas na walang halong padhingi ng kapalit ang susi para bumukas ang puso ng isang babae. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Tony at Helen, mag-asawang nasa edad 55 na lumapit sa akin. Halos wala na silang ugnayan noon. Sabi ni Helen, tuwing hahawakan siya ni Tony, kinikilabutan siya at gusto niyang lumayo dahil alam niyang kasunod noon ay ang hiling na may mangyari. Pakiramdam niya ay kasangkapan lang siya. Simple lang ang payo ko kay Tony, pero kailangan ng pasensya. Sa loob ng 2 linggo, bawal siyang magbanggit o gumawa ng anumang aktwal na pagtatalik. Sa halip, tuwing gabi, maglalaan siya ng 10 minuto para imasahe ang balikat o suklayin ang buhok ni Helen at hanggang doon lang, walang sasobra. Noong unang linggo, nagdududa pa si Helen at laging nakaalerto. Pero pagdating ng 2 linggo, nang maramdaman niyang gusto lang talaga siya alagaan ni Tony nang walang kapalit, kusa nang lumuwag ang kanyang katawan. Nagsimula na niyang ma-enjoy ang mga haplos, at ang himala ay nangyari sa 3 linggo. Si Helen na mismo ang humawak sa kamay ni Tony at hinila ito papalapit. Kapag nawala ang pressure ng obligasyon, doon palang babalik ang natural na pagnanasa. Ito ay may kinalaman sa ating biology. Kapag ang babae ay nakaramdam ng seguridad at pagpapahalaga, ang utak ay naglalabas ng oxytocin, ang hormone ng pagtitiwala at koneksyon. Kapag mataas ang oxytocin,
doon lang magiging handa ang katawan. Pero kung pakiramdam nila ay pinipilit sila, naglalabas ang utak ng cortisol, ang hormone ng stress, at ito ang pumapatay sa anumang pagnanasa. Kaya mga Ginoo, matutong humaplos sa inyong asawa na parang isang pianistang humahawak sa mahal na piano. Huwag diinan ang isang teklado gamit ang isang daliri. Gamitin ang buong palad para lumikha ng malambing na musika. Magsimula sa paghawak ng kamay habang naglalakad, yakap mula sa likod habang siya ay nagluluto, o simpleng paghima sa likod habang nanonood ng TV. Gawin niyong wika ng pagmamahal ang mga haplos na ito, hindi senyales ng paniningil. Isang pagkakamali rin ng mga matagal na mag-asawa ay ang nakabibinging katahimikan. Akala natin, dahil 20 o 30 years na tayo magkasama, tinginan lang alam na. Pero nagbabago ang ating katawan. Ang gusto niya noong edad 30 ay maaaring masakit o ayaw na niya sa edad 50. Ang pananahimik dito ay hindi pagkakaintindihan, kundi kapabayaan. Kailangan nating matutong makipag-usap ulit, hindi sa pamamagitan ng sumbat, kundi sa pagiging mausisa. Subukang ibulong. Kamusta ang pakiramdam kapag hinahawakan kita dito? Paano mo gustong lambingin kita ngayon? O, komportable ba ito para sa'yo? Ang mga tanong na ito ay hindi lang para maitama ang ginagawa nyo. Ang mas mahalaga, ipinaparamdam nito na, mas mahalaga sa akin ang nararamdaman mo kaysa sa sarili kong kasiyahan. At iyon ang pinakamabisang pampagana para sa mga kababaihan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga espesyal na bahagi ng katawan na gustong-gustong nahahawakan ng mga babae pero bihirang sabihin. Ito ang mga sentro ng emosyon na kapag nahaplos ng tama, magbabago ang pananaw ng inyong asawa. Una, ang batok at ang hairline o tinutubuan ng buhok. Dito maraming sensitibong nerves na madalas nakakalimutan. Ang marahang haplos mula balikat paakyat sa batok at pagsuklay ng daliri sa anit ay nakakatanggal ng pagod at nakaka-relax. Pangalawa, ang mga palad at daliri. Huwag maliitin ang holding hands. Ang palad ay puno ng receptors. Ang pagmasahe ng inyong hilalaki sa kanyang palad at paghaplos sa bawat daliri ay nagbibigay ng napakalalim na koneksyon. Pangatlo, at ito ay sikreto ng marami. Ang ibabang bahagi ng likod o yung homlung sa may baywang. Ito ang sentro ng bigat ng katawan. Kapag hinaplos nyo ito ng paikot, hindi lang natatanggal ang ngalay, kundi nagbibigay ito ng pakiramdam na siya ay inaalagaan at ligtas. Para sa babae, ang pakiramdam na ligtas ang pundasyon ng kasiyahan. Pero mga kaibigan, hindi sapat na alam nyo lang kung saan. Ang mahalaga ay ang paraan. Tandaan ang rule. Mula sa patag, papunta sa linya, hanggang sa tuldok. Ano ang ibig sabihin nito? Sa umpisa, gamitin ang buong palad, patag, para humaplos sa malalawak na parte, gaya ng likod o balikat. Ito ay pampakalma. Kapag relax na siya, gamitin ang mga daliri, linya, para humaplos sa kurba ng katawan. Sa huli na lang mag-focus sa mga tiyak na sensitibong tuldok. Ang pagmamadali o pag-skip sa step 1 papuntang step 3 ang dahilan kung bakit pakiramdam ng babae ay inaatake siya imbes na minamahal. Matapos nating ayusin ang emosyon at matutunan ang paglapit mula sa labas, harapin naman natin ang realidad ng taglagas ng buhay. Sa middle age, lalo na sa menopause, nagbabago ang hormones. Bumababa ang estrogen kaya maselang bahagi ay numinipis at nanunuyo. Isipin niyo ang isang matabang lupa na biglang nawala ng dilig. Manunuyo ito at magkakabitak. Kapag pinilit ang pagkikiskisa ng walang paghahanda, magdudulot ito ng hapdi at sakit. Mga mister, kapag nasaktan si misis, ang automatic na utos ng utak ay, tumigil ka! Hindi sa ayaw nga niya sa inyo, kundi pinoprotektahan lang ng katawan ang sarili nito. Kung ipipilit nyo, nagiging parang parusa ang dapat sana'y pagmamahalan. Ang solusyon? Ang susi ng kaginhawaan. Maraming mag-asawang Pilipino ang nahihiyang gumamit ng lubricant o pampadulas. Akala nila senyales ito ng kahinaan. Pero bilang doktor, payo ko. Ituring nyo itong parang lotion sa mukha.
Kung tuyo ang balat, naglo-lotion tayo. Kung tuyo ang maselang bahagi, kailangan ng proteksyon para maging masarap ang pakiramdam. Ito ay pag-aalaga sa sarili. Naalala ko sina Lito at Carmen. Nagreklamo si Lito na tinatamad daw si Carmen. Pero nung makausap ko si Carmen, nalaman kong sobrang hapdi pala ang nararamdaman niya dahil sa panunuyo. Pero tiniis niya dahil ayaw niyo masabihang matanda na. Tinuruan ko si Lito na gumamit ng oil o lubricant bilang parte ng foreplay. Sa halip na palihim ang paglalagay, gawin itong laro. Maglagay ng mainit-init na oil sa palad at imasahe mula sa hita papalapit sa gitna. Ang dulas at init ay magsasabi sa nerves na handa na, sa halip na masakit ito. Ngayon, pag-usapan natin ang paghawak sa pinakasensitibong parte. Tulad ng sabi ko, mula patag papuntang linya hanggang tuldok. Ang tuldok na ito ay ang pinakamahalagang hiyas ng babae. Ang pagkakamali ng 70% ng mga lalaki ay ang direktang pag-atake dito ng mabilis at madiin. Tandaan ang prinsipyo ng orasan. Isipin na ang sensitibong parteng yon ay gitna ng orasan. Huwag dumiretso sa gitna. Umikot muna sa gilid, sa alas 2, alas 3, alas 6, alas 9. Gamitin ang malambot na parte ng daliri, parang paru-paro na dumadapo. Huwag gamitin ang kuko at huwag kuskusin na parang naglilinis ng mansa. Ang ganitong banayad na galaw ay lilikha ng pananabik. Kapag napansin nyo bumibilis ang hininga niya, doon nyo palang paliitin ang ikot papalapit sa gitna. At kapag nandoon na, panatilihin ang ritmo. Kailangan ng babae ng consistency. Kung nag-e-enjoy siya sa ginagawa nyo, huwag biglang baguhin o itigil. Ang pagiging matiyaga sa isang ritmo ang magdadala sa kanya sa rurok. Isa pang teknik ay ang kapangyarihan ng hininga. Minsan, kahit hindi humawak, ang mainit na hininga sa leeg, sa likod ng tenga o sa hita ay sapat na para manghinig siya sa kilig. Ang init ng hininga at tunog nito ay nagbibigay ng matinding excitement kahit walang puwersa. At sa buhay mag-asawa, alisin natin ang hiya sa oral sex o paggamit ng bibig. Maraming matatanda ang nandidire o nahihiya dito. Pero sa totoo lang, ito ang pinakaligtas at mabisang paraan para sa mga kababaihan na may edad na, lalo na kung masakit ang penetration. Ang lambot at init ng labi ay mas nakakapagpagaling at nakakapagbigay lugod kaysa sa daliri. Basta ba't malinis? Ito ay isang uri ng mataas sa pagrespeto at pagmamahal sa asawa. Isang kaluskus lang o alalahanin sa bahay, pwedeng mawala ang gana. Kaya Mr., ikaw ang tagapagbantay ng espasyo. Siguraduhin nakalock ang pinto, naka-silent ang phone at malabo ang ilaw. Para hindi ma-conscious si Mrs. sa katawan niya. Gumawa kayo ng sarili niyong mundo. At pagkatapos ng lahat, ano ang mangyayari? Dito papasok ang prinsipyo ng huling 5 minuto. Maraming lalaki ang tumatalikod at natutulog agad pagkatapos. Binubura nito ang lahat ng magandang naramdaman at ibinabalik ang pakiramdam na ginamit lang si Mrs. Huwag gawin yon. Maglaan ng 5 minuto para yumakap, humaplos sa buhok at gumulong ng salamat. Ang lambingan pagkatapos o aftercare ay naglalabas ng maraming oxytocin na nagpapatibay ng samahan. Sinasabi nito na, mahal kita dahil ikaw yan, hindi lang dahil sa nangyari. Marahil natatanong nyo, Doktora, paano kung gawin ko lahat ito pero ayaw pa rin niya? Paano kung may malalim na lamat? Minsan, ang pagtanggi sa sex ay refleksyon ng mga problema sa araw-araw na hindi naayos o kaya ay mga isyong medikal. Kaya bilang pagtatapos, paano natin muling sisindihan ang apoy kung parang abo na lang ang natira? May mga mag-asawang hiwalay na ng kwarto ng 5 o 10 taon. Siguro dahil sa hilik o dahil sa apo. Pero ang distansya sa kwarto ay nagiging distansya sa puso. Nagiging mag-best friend na lang kayo sa bahay. Para maayos ito, huwag biglang lumipat ng kama dahil nakakailang yon. Gamitin ang tulay ng damdamin. Magkaroon kayo ng date night sa bahay. Kahit minsan 1 linggo. Halimbawa tuwing Sabado ng gabi, maglaan ng oras para sa isa't isa. Walang TV, walang phone, walang usapang pera.
Magtimpla lang ng kape o tsaa, makinig ng lumang tugtog o tingnan ang litrato ng kasal. Sa oras na iyon, gawin ang ritual ng pasasalamat. Sabihin sa isa't isa ang 3 bagay na na-appreciate nyo sa nakaraang linggo. Salamat sa pag-aayos ng gripo o salamat sa masarap na ulam. Kahit simple, ang pagpapahalaga ay gamot sa pusong nasaktan. Unti-unting liliit ang distansya ng inyong mga kwarto. Para sa mga misis na menopause na, pwedeng mabawasan ang gana dahil sa hormones. Bukod sa pagkonsulta sa doktor, baguhin natin ang definisyon ng sex. Sa edad na ito, hindi kailangang laging may penetration. Tuklasin ang intimasya na walang pasukang nagaganap. Pwede itong malalim na halikan, pagdikit ng balat sa balat, o sabay na pagligo at paghilod sa likod ng isa't isa. Nagbibigay pa rin ito ng saya at pagmamahal nang walang pressure sa tumatandang katawan. Tandaan, ang pinakamalaking organ ng sexualidad ay ang utak, at ang pinakamalaking organ ng pandama ay ang balat. Gamitin natin ito. Ang 30 minutong masahe ay mas masarap pa kaysa sa nagmamadaling 5 minutong pagtatalik. At huli, maging mausisa at sumubok ng bago. Huwag hayaang maging boring ang kama. Magpalit ng punda, magsindi ng mabangong kandila o magbakasyon. Pag-usapan ang mga pantasya. Baka gusto ni Mrs. na purihin ang katawan niya kahit hindi na ito gaya ng dati. Baka gusto ni Mr. na si Mrs. naman ang magsimula. Huwag mahiya. Sa edad na ito, wala na tayong dapat sayangin. Mga kaibigan, ang pag-aasawa ay mahabang biyahe at ang intimasya ay krudo para tumakbo ito. Pero kailangan itong alagaan ng pangunawa at tamang pagmamahal. Huwag hayaang maging pabigat ang isang regalong. Dapat sana ay nagpapasaya sa inyo. Simulan nyo ngayon sa simpleng haplos, sa pakikinig sa tibok ng puso ng inyong kabiyak. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, para ang bawat gabi ay maging magandang alaala at hindi isang tungkulin na kailangang tapusin. Kung ang mga payo ko ngayon ay tumatak sa inyong puso, at kung nakikita nyo ang inyong sarili sa mga kwentong ito, huwag mag-atubiling pindutin ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong asawa. Baka ito na ang simula ng magandang pagbabago. Kung kailangan nyo ng mas malalim na payo, mag-iwan lang ng komento o mensahe. Ako at ang aking team ay handang makinig at umalalay sa inyong pamilya. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay mahanap nyo muli ang init at kapayapaan sa inyong tahanan. Paalam at hanggang sa muli.